7 tipid tips kung paano tayo makakatipid sa ating food and grocery budget. Welcome to the Pinay Investor, where we talk about budgeting, saving, and investing. I'm Janice, and I'm passionate about teaching financial literacy one family at a time. Tipid tip number 1, create your budget. Kung hindi ka pa nagbabudget, ito ang pinakauna mong dapat gawin. Alam mo ba kung magkano ang kinikita mo? Alam mo ba kung magkano ang expenses nyo every month? At alam mo ba kung ilang percent ng inyong income ang napupunta sa inyong food and groceries every month? So kung hindi mo alam at nag-estimate ka lang parati, ito na yung pagkakataon mo na ilista lahat ng inyong ginagastos from your fixed expenses at mga variable expenses, kasama na dyan yung food and grocery budget, para alam mo, aware ka kung saan napupunta ang kinikita mo at hindi ka parating nagtatanong at the end of the month kung bakit nag-short yung budget nyo. And also, please don't compare your budget to other people's budget kasi magkakaiba tayo ng priorities, magkakaiba tayo ng needs, and wants, magkakaiba tayo ng gustong kainin. So, wag mo i-compare na yung 10,000 mo, yan na yung food and grocery budget ng isang family of 2 sa isang week. Samantalang ikaw yung 10,000 pesos mo, that's your food and grocery budget for the entire month for a family of 4. Again, magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo ng kinakainan, magkakaiba tayo ng food na gustong kainin, magkakaiba tayo ng grocery at market kung saan tayo namamalengke. Kahit sa simpleng notebook lang o kaya papel lang, kuha ka ng papel at ballpen, isulat mo, pwede na yun sa iyong budget. At pwede mo ring i-download ang aking free budgeting printables. Punta ka lang sa The Pinay Investor. I'll put a link somewhere here para magkaroon ka ng copy kung gusto mo lang naman. Tipid tip number 2, create a meal plan. Ano ba ang meal plan? Actually, isang simpleng listahan lang to ng ating mga gustong kainin for the week or for the month. Pero para mas madali, gawin mo itong every week na lang. So halimbawa, for Monday, ang gusto nyo for breakfast ay corned beef tsaka itlog. Sa lunch, gusto nyo sinigang na baboy. Sa gabi naman, pwede yung leftover or yung sobra ng sinigang na baboy or ibang ulam naman. Ang pag-create ng meal plan makakatulong sa atin para makakatipid tayo sa ating food and grocery budget. Kapag nagme-meal plan kayo, nagkakaroon kayo ng chance to see kung ano pa yung mga natirang pagkain na nasa fridge, na pwede pang iluto. Instead na dediretso ka na sa palengke, mamimili, pagbalik mo, ang dami pa pala nating sibuyas, bakit pa tayo bumili? So, nagkakaroon ka ng awareness. Makakatipid ka, di ba? Hindi na dodoble, hindi na sasayang, hindi na sisira yung mga food na meron ka pa sa inyong pantry. Kapag meron kang meal plan, hindi ka parating nagtatanong sa mga kasama mo sa bahay, ano bang gusto niyong ulam? Ano bang gusto niyong iluto ko for dinner? Minsan, kapag hindi tayo makapag-decide kagad, naiisipan natin, mag-take out na lang tayo or magpa-deliver na lang tayo, food panda na lang tayo. Para maiwasan yan, create a meal plan. Tingnan nyo kung may mga gulay pa na pasira na. Make a list of go-to meals. Kailangan din nating i-consider ang ating mga kapamilya kasi kahit nagtitipid tayo, hindi naman pwede na tayo lang yung masusunod. Halimbawa, ako gusto kong gulay. At para makatipid, gulay na lang muna ang ulam namin for the week. Sa akin, pwede yon. Pero paano yung mga kapamilya ko na ayaw ng gulay o kaya gusto nila ng gulay pero hindi nila kayang kainin yan every single meal or every single day. So we have to adjust. We have to consider yung gusto ng iba. And number 3, learn to love your leftovers. Hindi naman masama kumain ng sobrang ulam, 'di ba? Kami, I try as much as possible pag may sobra, yun pa din ang kakain namin for the next meal kasi sayang. O kaya kung ayaw na nilang kainin today, ilagay natin sa fridge. Make sure lang na nasa isang magandang lalagyan para hindi masira. Para the next day or 2 days later, pwede pa siyang kainin, di ba? Hindi na sila masusuyo na ito yung ulam natin kahapon na, ayoko na nito. So, pwede mo siya ulit ilabas 2 days after para sabihin, oy, meron pa pala nito. So, yun, makakatipid tayo. Hindi natin kailangang magluto every single meal kung meron pa naman tayong leftovers. Tipid tip number 3, create a grocery list.
Pag pumunta tayo sa grocery na wala tayong listahan, 90% of the time, nag-over budget tayo kasi hindi natin alam kung ano ba yung mga kailangan natin. Kuha lang tayo ng kuha ng items. Minsan, yung mga kinukuha natin, hindi naman talaga natin kailangan. Tapos, nasa grocery na tayo. Ano pa ba tayong ketchup? Marami pa yata. Tapos, pagdating nyo ng bahay, konti na lang pala. Either babalik na naman kayo, gastos na naman sa gas, sa parking, o kaya, pag pumunta kayo dun, toyo lang yung bibili nyo. Pagbalik nyo, ang dami nyo ng bit-bit. Para makatipid sa grocery budget, make sure na meron kayong grocery list. Another tip, wag na nating antayin yung grocery day natin bago tayo magsulat ng ating grocery list. Kasi minsan nakakalimutan natin yung ibang items na kailangan natin. Halimbawa, naubos na yung ating suka ngayon. Ilista mo na kagad. Gawa ka na kagad ng listahan. Pagdating ng grocery day, magdadagdag ka na lang. Tipid tip number 4 para makatipid sa ating food and grocery budget, schedule your trip to the grocery or wet market. So alam natin na kapag hapon, usually weekends, madaming tao sa groceries. So, mas matagal yung ipipila natin, mas matagal tayong mag-grocery. Mas maganda kung pupunta tayo sa grocery at palengke weekdays at mas maganda kung mas maaga para hindi pa ganun kadami yung mga namimili. Paano tayo nakakatipid doon? Pag mahaba yung pila, malamang afternoon, may isipan nyo, ay gutom na ako, ang haba ng pila, mag-snacks muna tayo. O instead na nakatipid ka doon sa grocery, mapipilitan kang bumili pa ng snacks. Okay lang naman yun. Pero again, our purpose here is para makatipid. So, schedule your trip to the grocery or wet market. Tipid tip number 5, stick to your budget and pay with cash. Alam ko marami magsasabi, nagki-credit card kami, nakakatipid kami, may cashback kami. Okay lang yan. Pero you know what? Kapag gumagamit ka ng credit card, it takes a lot of discipline para hindi ka mag-over budget, lalo na sa grocery. Kasi kapag swipe lang yan, mas madali yan Parang hindi mo naisipin, hala, nag-over budget kami, kaya lang na-swipe na. So, okay na lang yun. Ako, nagki-credit card ako minsan, pero para sa akin, mas okay pa din ang cash kasi nagkakaroon ka ng limit Alam mo yung hanggang dito lang yung grocery budget namin, so hanggang dito lang dapat yung aking magastos ngayon. And stick to your grocery list and to your budget. Magdala ka lang ng konting buffer sa cash mo kasi baka nag-change yung price, medyo nagtaas ng konti, o kaya naman meron kang nakalimutang ilista, kahit paano meron kang extrang money. At natututo tayong mag-prioritize ng ating needs over our wants. Tipid tip number 6, compare, compare, compare. I can't stress that enough kasi napaka-importante na nagko-compare tayo ng prices ng ating mga pinamimili. Whether it be for your groceries or yung ating mga pinamimili sa palengke, kailangan nating i-compare yung prices kasi hindi natin malalaman kung saan tayo makakatipid, kung saan mas mura o mas mahal, kung hindi natin kuno-compare yung ating prices. Shop at different supermarkets, at different wet markets para magkaroon tayo ng idea kung ano ba yung difference ng kanilang mga prices at para makapamili tayo next time, dito na lang tayo mag-grocery or dito na lang tayo mamalengke kasi mas mura at makakatipid tayo. Meron akong price book. So, kapag nag-grocery ako, sinusulat ko yung mga usual naming pinamimili, like yung mga canned goods or yung mga usual items sa aming grocery list. Tapos, halimbawa, nag-grocery kami dito sa Pure Gold. So, lalagay ko yung date, yung price, at yung unit. Yung 1 kilong ganito, baka mas mura kaysa sa 2 half kilos na item. So, nilalagay ko yun doon sa aking price book. Alam ko, I'm aware kung alin sa mga grocery stores na ang nag-o-offer ng pinakamurang price sa certain items na tinitingnan ko sa price book. Sa palengke naman, mas mahal pala talaga ang presyo ng mga bilihin dito sa malapit na palengke kesa doon sa mas malaking palengke sa farmers market. Halimbawa na lang, yung 1 kilo ng tilapia dito sa malapit na palengke, 150 per kilo. Samantalang sa farmers market, 110 per kilo lang ang tilapia. Napakalaki ng difference, 40 pesos ang difference. At ang bangus, it's 180 dito sa aming palengke. Sa farmers market, it's only 140, 150. So, ganun kalaki ang difference.
Siyempre kasi, mas malapit na to, malayo na yung pinanggalingan nila at tumutubo na rin sila siyempre. Pero again, kung gusto nating makatipid, ischedule natin yung trip natin to the wet market at pag-isahin na natin, sabay-sabay na natin lahat ng mga kailangan nating bilhin, doon natin bilhin, malaki ang matitipid natin. Last but not the least, tipid tip number 7, grow your own food. Alam mo ba na pwede kang magtanim ng pagkain sa bahay, lalo na yung mga vegetables, kamatis, kalamansi, talbos, ano pa ba? Pwede nating itanim ampalaya, sili, kahit gaano pa kaliit ng space mo sa bahay, tingnan mo lang. Kasi pwede ka namang magtanim sa pots. Lagyan mo lang ng mga kitchen scraps, yung mga pinagbalatan nyo ng itlog, ng gulay, ng prutas. Ihalo nyo lang sa soil, sa lupa. Organic fertilizer na yan at makakapagpatubo ka na ng mga gulay-gulay sa bahay. And that's exactly what I do at home. I love gardening. I know hindi naman to para sa lahat, pero baka pwede mo ring itry. Kung halimbawa, bumili ka ng sili, kunin mo lang yung mga buto nun at itry mo lang na itanim. Malay mo, pag tumubo, meron ka ng free sili sa bahay. Sa pag kinailangan mo ng sili, pipitas ka na lang. And I'm also fortunate kasi medyo malapit kami sa Quezon City Hall, sa Joy of Urban Farming. Nagbibigay sila ng mga free seeds and seedlings na pwede nating itanim. Nakakatipid na and organic pa. Alam kong walang mga preservatives kasi ako mismo yung nagtanim nun. Magandang ano din to, hobby. Nakakatanggal ng stress at nakakatulong sa environment. Ilan lang yan sa mga pwede nating gawin para makatipid sa ating food and grocery budget. At kung meron pa kayong mga gustong idagdag, please feel free to post your comments down below para rin may matutunan din tayong tipid tips galing sa inyo. If you need help in budgeting, you can check out my budgeting templates at thepinayinvestor.com/shop. Aside from the budgeting templates, it also comes with an ebook entitled Paano ba mag-budget? A practical guide to budgeting and managing finances. May kasama na din itong audiobook. For more information, just check the description and comment section. Thank you so much for watching and God bless.